Isip. Bakit ganun? Lahat silang gaganda. Parang lahat sila masasaya. Okay, girls, compose yourself. Start tayo in 5 minutes. Si Gary, mga dapat ayusin. Ayusin na. Judy, ang makeup, ang eyeliner, hindi pantay. Paki-ayos na lang. Ikaw, pantay. Paniwalang nandito ako ngayon. Hindi naman ako laki sa yaman. Nakapagtataka lang kung paano ko nakarating dito. Matapos lahat ng mga pinagdaanan ko. Naaalala ko pa nung nagsimulang magbago yung buhay ko. Parang kahapon lang nangyari yung lahat. Mahirap mang paniwalaan. Pero nung ako ay nasa elementarya, may nangyari sa aking buhay na nababalot ng misteryo. Naengkanto ako, ang unang dagok sa aking buhay. Pinilit naming alamin ang dahilan ng lahat, ngunit may mga bagay lang talaga na mahirap ipaliwanag. Ginagawa nyo? Be! Mumisig ka na! Ano nangyayari sa'yo? Nagkaputang na doon! Judy! Judy, anak! Mumisig ka na! Anak ko, ano ba nangyayari sa'yo? Diyos ko, anak, mumisig ka! Judy! Anak, mumisig ka na! Judy! Judy! Nilayuan din ako nito at pagdating ko nung grade 6, iniwan na ako ng tuluyan ng mga engkantong to. Lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos at hindi ko tinigilan ng pagdadasal at pagsimba. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-focus sa pag-aaral. Pero ito lang pala ang simula. High school ako noon, nung humina yung kita ni tatay sa pag-jeep. At ako naman naging kampante pagdating sa schoolworks ko. Pero buti na lang naging aktibo ulit ako sa student council at iba pa mga activities sa school tulad ng volleyball, dancing at mga quiz bees. Hindi ko hinayaan mapunta sa walang mga paghihirap ni tatay. Sa awa ng Diyos, nagbunga ang aking pagpupursigi. Pangapat ako sa buong batch namin noong 3rd year. Tapos naging miyembro pa ako ng Philippine Volleyball Team at nagkabit din ako ng Best in Electronics Award. Pagdating ng 4th year, nagpursigi ako para maging valedictorian o kaya salutatorian. Naging inspirasyon ko si tatay. Naisip kong ito lang ang magiging paraan para mapasalamatan ko siya sa mga pagod niya. Hindi ko sinabi sa kanya na ako ang nangunguna sa klase upang maging sorpresa ang lahat. Ayoko, mainit. Ano na naman to? Pagod ako galing trabaho, tapos ganito pa. Ano, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Kung tungkol na naman yan doon sa relihiyon na pinasok mo, na pati kaming mga mag-anak mo gusto mong isama dyan. Wala na tayo kailangan pag-usapan pa. Ano bang problema mo? Problema ko? Problema ko yung pinasok mo eh. Itong pinasok ko lang naman na to, ang nagpapalamon sa pamilyang to. Ah, ganun. Utang na loob pa namin ng mga anak mo. Nabuhay kami ngayon dahil yan sa relihiyon na yan. Alam mo naman kasi saradong Katoliko tayo. Ito na kinalgis na nating lahat.
Pati ng mga anak mo. Dami-dami naman kasing ibang trabaho dyan. Sa hirap ng buhay ngayon at sa edad kong to, hindi ganun kadali maghanap ng trabaho. Ito lang ang kaya ko. Wala nang patutungan itong usapang to. Hindi naging madali ang relasyon namin ng tatay ko. Lalo na nung nakahanap siya at nagpalit siya ng reliyon. Lagi na silang nag-aaway ni nanay. Ako, naiinis na rin ako sa kanya dahil dito. Anak ko, may dala akong pasalubong na trinkles para sa'yo. Nalagay ko na lang dito ah. Anak, gusto mo akong sabayan kumain? Hindi, okay na lang po. Hindi ko masyadong pinansin yung inuwing pasalubong. Ngunit di ko may tatanggi ang tuwa ko dahil matagal na rin ako nung hindi niya akong dinalhan nun. Sa kabila ng lahat, hindi ko inasahan na yun na palang magiging muling pag-uusap namin. Habang nagbabiyahe, hindi namin matago ni nanay ang pag-aalala namin. Si ate, kalmado lang. Opo. Papasok pa lang po kami dito sa may Balintawak. Nasabi ko na po na patay na po si Jose. Salutatorian ako nung graduate ng high school. Kaya nakapag-apply ako para maging Santo Tomas Scholar nung first sem. Pero sa takot kong mawala yung scholarship ko, lumipat ako ng San Martin Scholarship. Sa puntong ito, nakikitira na lang kami sa bahay ng ate ko at ng kanyang asawa. Kaya si nanay na ang unang nag-alaga sa 5 taong kong gulang na pamangkin. Pero kahit gano'n na nga nangyayari, ni minsan hindi kami nakakuha ni Cinco nang hindi kami nagmamakawa sa kanila. Wala nga akong pera, ma. Mayroon pa intindihin yun. Paano na nga kasi yung mga anak ng kuya mo? Wala na nga kinakain yung mga bata dun. Kawawa naman. Wala ka ba kahit 200? Eh, ano naman ngayon, ma? Dito nga, hindi natin mapagkasya yung pera natin. Hindi ko nakasalanan yun. Galing kasi niyang anak mo eh. Jody, halika nga dito sandali. Teka lang po. Iwanan mo muna yan. Ano po yan, ate? Gusto mo po mag-aral next sem? Ah, ganun ba? Eh di okay lang naman siguro sa'yo na ikaw na magbayad ng tuition mo, di ba? Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Sa kaming mga anak pa akong pinag-aaral. Naging pabigat ka na sa amin ng asawa ko eh. Hindi na ako umimik pa nung sinabi sa akin ni ate yun. Tatanggapin ko na lang yun. Tatanggapin ko na lang na hindi niya na ako susustentuhan sa aking pag-aaral sa UST. Yung pagmamodel ko, parang dumating siya as a blessing in disguise. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just
si Jody Lipendre at ni Silvia Panyo ang aking kwento.